86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa Pilipinas, ang oras 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Josar Cruz at Giselle Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. RH Rapido Hataw Balita. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-28 tayo sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa mga ulo ng ating balita, Malacanang hindi nakikitang makaaantala sa operasyon ng gobyerno ang impeachment ni VP Sara Duterte. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo namumuro sa Martes. LPG may malaking rollback sa Hulyo. Ikalawang tranche naman ng taas singil sa SLEX at Star Tollways epektibo na sa susunod na buwan. White Ribbon March lalarga na, higit 10,000 pulis ipinakalat sa Metro Manila. Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara Duterte, kasadong ilabas ng Senado bukas. Paglalagay ng patong sa ulo ni Senator Bato de la Rosa, pinag-aaralan ng DILG. O LPA sa PAR, maliit daw ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Rapido Hataw Balita.
Pilipinas, maliit ho yung tsansa na maging bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras. Pero ayon ho sa Pag-asa, hindi nila inaalis yung posibilidad na lumakas ang LPA bilang bagyo sa susunod naman ng mga araw. Huling namataan sa 870 kilometro silangan ng Hilagang Silangan ng Mindanao yung LPA na magpapaulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Habang habagat naman yung magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Inaasahan ho naman na mararanasan yung isolated rain shower sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang sa Metro Manila, epekto naman ng localized thunderstorm. Samantala, asahan ang posibleng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Ayon sa Department of Energy, namumurong mag-rollback ang gasolina ng 50 centavos sa kada litro o posible din ang 1 peso and 50 centavos na dagdag sa kada litro nito. Para naman sa diesel, inaasahan ang bawas na 70 centavos o kaya ay may dagdag na 1 peso and 20 centavos sa kada litro. Ang kerosene naman may posibleng rollback na 50 centavos o kaya ay increase na 1 peso and 40 centavos sa bawat litro. Paliwanag ng DOE, ang pabago-bagong galaw sa presyohan ay bunsod ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Ilalabas ang pinal na oil price adjustment sa darating na Lunes o bukas po, June 29. Uy, asahan naman ho yung malakihang bawas presyo sa LPG simula Hulyo 1 matapos sabihin ng Regasco na bababa ng 12 pesos ang kada litro ng presyuhan. Ayon ho kay Regasco President Arnel T, ang pagbaba ng presyo dulot daw ng inaasahang pagliit ng contract price ng LPG sa pandaigdigang merkado. Sinabi ho ni T na nagkatulong yung Memorandum of Understanding na nilagdaan ng United States at ng Iran upang bumaba ang pagtaya ng presyuhan. Aarangkada na ang ikalawang bahagi ng taas singil sa toll sa South Luzon Expressway at sa Southern Tagalog Arterial Road Tollway simula July 1. Sa SLEX mula Alabang hanggang sa Calamba, may dagdag na 11 pesos sa Class 1, 21 pesos naman sa Class 2 at 32 pesos sa Class 3. Mula Calamba, Laguna hanggang Santo Tomas, Batangas, nasa 3 pesos hanggang 9 pesos ang increase o 37 pesos para sa Class 1, 74 pesos sa Class 2 at 111 pesos sa Class 3. Para naman sa end-to-end o mula Alabang to Santo Tomas, may additional rates na 14 pesos, 27 pesos at 41 pesos. Samantala, para naman sa Star Tollway, mula Santo Tomas hanggang Lipa, may karagdagang 4 pesos sa Class 1, 9 pesos sa Class 2 at 13 pesos sa Class 3. Sa end-to-end, maglalaro sa 8 pesos hanggang 26 pesos ang dagdag o 57 pesos po yan sa Class 1, 114 pesos sa Class 2 at 171 pesos sa Class 3. RH Rapido Hataw Balita Balita. Pilipinas ang oras 12:16 ng tanghali. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Pilipinas. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang may nasabi
happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle or favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Discard. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RH TV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po niyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Desaldrico Ford. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang RH Rapido Hahataw Balita Ang Malacanang hindi ho nakikitang makaaantala sa operasyon ng gobyerno ang impeachment ni VP Sara Duterte. Detalye RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Tiniyak ng Malacanang na tuloy ang trabaho at hindi naaantala ng anumang issue ang ginagawa ng ehekutibo. Kaya naman hindi nakikita ng palasyo na makaapekto sa operasyon ng gobyerno ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi rin hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maantala ang mga programa at proyekto ng administrasyon dahil sa mga obstructionist. Sabi pa ni Castro, ang Senado naman ay may sariling mandato. Alamaan niya ng mga senador ang kanilang tungkulin bilang legislative body at bilang impeachment court. Umaasa rin ang palasyo na magiging responsable ang mga mambabatas para tapusin ang kanilang trabaho at wala nang mangyaring pagbobotot ng mga sesyon. Kaugnay iginiit ng Malacanang na para sa taong bayan ang pagpapaigsing ng transparency at accountability sa mga lingkod bayan. Dagdag ni Castro, hindi dapat maging sanhi ng pagkakahati-hati ang usapin ng impeachment dahil lamang sa mga gumagawa ng fake news. Ito si Lep Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pagkuha ng 10,000 guidance counselors nasa programa ng DepEd ngayong taon para magabayan ang mga mag-aaral sa issue ng mental health. Detalye mula kay RH12, Milky Riguna. Naman ang Milky. Josh at Giselle, ngayon 2026, nasa programa ng Department of Education na kumuha ng 10,000 guidance counselors at school guidance associates na itatalaga sa iba't ibang mga public school. Itong iniulat ni Pasig Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education, matapos maitala ang mga school-related violence na kinasasangkutan ng ilang mga menor de edad. Ang kay Romulo, hinihintay na lamang ng DepEd, ang Department of Budget and Management at ang Civil Service Commission para mabigyan ng item ang mga kukuning guidance counselors. Kasama dito ang maayos na sweldo para may kahit ang ito na magtrabaho sa gobyerno. Narito si Pasig Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education, sa panayam ng isyung pambayan. Again, lagi rin nating sinasabi, meron ng mga batas, nandiyan na yung good manners and right conduct, dapat lang talaga ipatupad po ito ng aggressively at siguro proactive. Talagang siguraduhin natin na pagturo natin ng good manners and right conduct ay tama. Nandiyan na rin po, Milky, yung batas tungkol sa mental wellness health. Dito po yung pagdadagdag natin ng maraming guidance counselors at school counselor associates. In fact, for this year, Milky, dapat nakapagdagdag ng 10,000 na school counselor associates and about, hopefully, mga close to 5,000 na guidance counselors. Sabi pa ni Romulo, marami ng mga batas gaya ng GMRC Law at ang Mental Wellness Health Act at ang kailangan lamang tiyakin na tamang na ipatutupad ang mga ito. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Target ho ng Senate Impeachment Court na i-issue ang pre-trial order sa Lunes, June 29. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., sinimula na yung pagbalangkas ng pre-trial order kahapon at puspusa na yung kanilang magiging trabaho ngayong weekend para matiyak na mailalabas ito sa Lunes. Nagpapaloob ho sa nasabing dokumento ang mga napagkasunduan ng prosekusyon at ng depensa kagaya ng magiging petsa ng trial. Oras na maipalabas na ito, bibigyan yung dalawang panig ng 3 araw o hanggang July 2 para magsumiti naman ng kani-kanilang mga komento. Magpapakalat ang National Capital Region Police ng halos 10,000 pulis sa buong Metro Manila upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa gaganaping White Ribbon March ngayong araw. Ayon sa NCRPO, nasa 9,602 na pulis ang nakadeploy sa iba't ibang lugar bilang bahagi ng kanilang seguridad para sa aktibidad. Gaganapin ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Inorganisa ito ng mga religious at civil society groups na nananawagan ng reforma sa halalan at ang mas mataas na pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Layunin ng kilusan na palakasin daw po ang kampanya laban sa korupsyon at political dynasty at isulong ang mga pagbabago sa sistemang pampolitika ng bansa. Bukas ho ang Council for the Welfare of Children sa talakayan kung dapat bang ibaba yung minimum age ng criminal responsibility sa gitna ng mga nangyayaring karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Sa panayam ho ng DZRH, sinabi ni CWC Executive Director Angelo Tapales na naiintindihan nila yung emosyon ng mga nagnanais na amyendahan ng batas, lalo't iba na yung panahon ngayon. Pero hindi rin naman anya maaring isantabi yung UN General Comment batay sa science at medicine. Iginiit ni Tapales na hindi lang tungkol sa pagbaba ng edad ng pananagutan ang dapat pag-usapan kundi ang pagtugon sa mga dahilan kung bakit nasasangkot sa krimen ang mga minor de edad. Nakikita naman natin yung batas, if we implement it properly, maintindihan ng mga tao yung kabuuang senaryo, no? Kasi we always start at yung analysis natin, we always start at the incident, yung nangyayari po sa kapaligiran, ano? Pero minsan nakakalimutan natin magbalik tanaw. Sandali, bakit nga pala nag-commit ulit yung bata ng offense, ano? Maybe there are other factors that we need to address also. Nanawagan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kolektibong hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan sa sunod-sunod na insidente ng karahasan. Ayon na sa Pangulo, inatasan na niya ang mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga estudyante. Giit ng Pangulo, dapat tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan sa loob man ng silid-aralan, field trip, training camp o iba pang gawaing pang-eskwela. Umapela rin ito sa mga magulang na maging aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak, maibigay ang oras, atensyon at pag-unawa. Hinimok din ng Pangulo ang mga estudyanteng nakararanas ng depresyon na huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon sa Hindi ho pabor yung Council for the Welfare of Children sa total ban sa paggamit ng internet ng mga bata. Ang katuwiran ho ni CWC Executive Director Angelo Tapales, hindi rin naman maikakaila na may positibong dulot ang digital literacy sa edukasyon at socialization kung magagamit ito ng tama. Ayon pa ho kay Tapales, kailangan lamang i-regulate yung paggamit ng digital platform at isulong yung internet safety. Binigyan din nito
na dapat bantayan yung paggamit ng internet ng mga bata para nalalaman ang kanilang online activities. No total ban naman, pero may cut-off age. Kailangan talaga, pag yung sobrang bata naman, baka hindi pa dapat. Kasi mapanganib po yan. Ang bata pag gumagamit ng gadget, kahit nasa tabi mo yan, parang pinalabas mo yan ng bahay. So kung hindi mo yan babantayan, kung ano ang tiningnan doon, sino ang kinausap, it's like pinalabas mo ng bahay ng walang supervision. Kaya may role din po ang parents, hindi lang ang school, ang community at ang government. Nilinaw ng Council for the Welfare of Children na hindi petiks lang sa bahay pag-asa ang mga batang nasasadlak sa krimen. Sinabi sa DZRH ni CWC Executive Director Angelo Tapales na sumasailalim sa mahigpit na intervention program ng Juvenile Justice and Welfare Council and Child in conflict with the law para sa kanilang rehabilitasyon. Kabilang anya sa mga programa ang educational at technical training, counseling, mental at psychosocial evaluation. Ayon kay Tapales, hindi bababa sa 1 taon ang intervention na pwede ring mapalawig pa hanggat hindi nagbabago ang bata. Hindi po sila scot-free o ibig sabihin petiks pag nakagawa ng krimen. Lalong-lalo na if the offense committed is serious or repeat offender sila ilalagay sa bahay pag-asa. At hindi lang basta sa bahay pag-asa, meron pang section ng bahay pag-asa na tinatawag na Intensive Juvenile Intervention Support Center. Mas mahigpit pa ho yun. And hindi yan papalabasin ng hindi natin matutulungan. So hindi yan parang papalayain lang basta-basta. Dagdagan ni Tapales, batay sa datos ng Juvenile Justice ay nasa 5,000 na lang ngayong taon ang mga kaso ng mga batang nasasangkot sa krimen, mas mababa kumpara sa 20,000 noong taong 2017. Mas pinaigting ho yung seguridad sa loob at labas ng ilang paaralan sa Metro Manila matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban. Kabilang sa mga ipinatupad ay ang mandatory inspection sa mga bagho ng mga estudyante, paggamit ng handheld metal detectors at pagdeploy ng mga pulis at barangay tanod sa paligid ng paaralan. Ipinatupad din yung 2-shift class schedule habang hindi pinapayagang pumasok sa loob ng campus yung mga magulang. Sa halip, mga parent aid yung nagkatalaga sa mga entrada upang tumulong sa mga mag-aaral. Samantalang suportado naman yung hakbang na ito ng ilang magulang dahil makatutulong itong masiguro yung kaligtasan ng kanilang mga anak habang nasa loob ng paaralan. Tanggap tayo ng report mula sa BARM. Ministry of Health sa BARM may handog na hospital assistance sa lahat ng residente sa lugar. RH19 June, hindi makutak sa report. June. Yes, Joshua and Giselle, magandang balita ito para sa mga residente sa Bangsamoro Region. Bukas na ulit ang hospital assistance sa tanggapan ni Member of Parliament Attorney Nagib Narimbo para makapag-endorse ng mga pasyenteng nangangailangan ng financial assistance sa magitan ng Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone o itong BHOPE ng Ministry of Health. Ayon kay Norhasim Dud Narimbo, ang mga maaring i-endorse na medical assistance na tanggapan ni MP Narimbo ay ang hospital bill, gamot at laboratory fees. At ang mga hospital na covered ng programa ay ang Notre Dame Hospital and Siena College of Cotabato Incorporated sa Cotabato City, Cotabato Sanitarium and General Hospital sa Sultan Kudarat Town at Dr. Ramon Pisante Clinic and Hospital Incorporated sa Libungan, Cotabato Province. Ayon pa rin kay Ginoong Norhasim Dud Narimbo, sa mga naghahangad na maka-avail, ihanda lamang ang inyong mga valid IDs, hospital bill o reseta at medical abstract naman para sa mga hospitalized patient. Pangalan at contact number ng watcher o ito mga nag-request. Makipag-ugnayan lamang kay Mr. Nash Muhammad sa cellphone number na ito, 0936-6641-259. Mula 8 a.m. hanggang alas 5 ng hapon, weekdays lamang ito. O di kaya pumunta lamang sa office ni MP Attorney Nagib Narimbo sa number 9 corner San Gregorio and San Juan Street sa RH13 Cotabato City, 8 a.m. to 5 p.m. Malapit lamang ito sa Kimpo Elementary School sa Cotabato City. Ayon pa rin kay Mr. Nash Muhammad, ang pondong ito sa hospital assistance ay isa sa mga priority program na inilalaan sa tanggapan ni MP Attorney Nagib Narimbo mula sa kanyang pondo sa parliamentary, sa layuning makatulong umano sa mga pamilyang kadalasang problema ang bayarin sa ospital sa tuwing may mga na-ospital sa kanilang mga miyembro ng pamilya.
Mula sa Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido Hahataw Balita. Pilipinas ang oras, 12:37 ng tanghali. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. RH Rapido Hahataw Balita. Balikan ho natin yung EDSA Shrine at EDSA People Power Monument kung saan may nagaganap po na malakihang pagtitipon. Actually, ang programa magsisimula alas 2 ng hapon. Tinutukan ho yan ni RH5 Val Gonzalez. Val. Giselle at Joska, alas 11:30 pa lamang ay nagsimula na itong 12 noon. Supposed to be ay 12 noon mas dito sa National Shrine of Mary Queen of Peace, dito sa EDSA Shrine sa Ortigas. Ito ang misa na pinangungunahan ni Most Reverend Jose Polina Bagaforo. Puluan na ngayon dito sa loob ng simbahan ng mga nakasuot ng puti, pero mayroon din namang hindi nakapagsuot. Ito yung mga regular na nagsisimba na dito sa EDSA Shrine. Matapos ang simba rito ay inaasahan ng magmamarch ang mga kasali dito sa White Ribbon March. May mga kasapi ng ilang mga multi-sectoral group dito sa simbahan at kabilang dito ay ang taong bayan na ayaw sa magnanakaw at abusado National Palayan at miyembro ng Kilusang Bayan kontra Kurakot. Kanina ay kausap namin na mga miyembro ng media ang convener ng grupo na si Professor David San Juan. Sabi ni Professor David, panahon na raw para tugunan ng gobyerno ang suliranin ng kahirapan, korupsyon at pananagutan sa pamahalaan. Mahalagaan niyang mapanagot ang mga opisyal na mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Binigyang diin ni Professor San Juan na dapat imbestigahan at panagutin ang mga sangkot sa mga irregularidad, lalo na sa mga flood control projects at aniya'y pagwawaldas ng pondo ng taong bayan. Kapag ito niya ay nagawa ng kasalukuyang administrasyon, ay saka pa lamang may babalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Sa ngayon ay nasahan, Giselle at Josa, na matapos itong misa ay magmamarcha na itong grupo patungo sa EDSA People Power Monument para naman sa isasagawang programa hanggang mamayang gabi. Mula rito sa simbahan ay wala pa namang abiso kung nasaan na yung iba pang grupo gaya ng grupo ng PDP Laban na una nang nagpahayag, nasasama rin sila sa pagkilos na ito ngayong araw. Sa panig naman ng grupong bayan na nagsabing magpupunta rin sila dito sa White Ribbon March na ang kanilang binabanggit ay hindi raw welcome sa mga DDS o mga matugid na taga-suporta ng pamilya Duterte ang pagpunta dito sa lugar. Dahil dito ay nakadeploy na itong malaking bilang ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office na nanggaling sa iba't ibang mga distrito kung saan ang sabi ng NCRPO ay nasa 10,000 mga pulis ang papakalat para mga laga sa seguridad dito sa lugar.
Sa may EDSA People Power Monument naman na nasa kanto ng White Plains ay malaki-laking bilang ng pulisya ang nakadeploy hanggang sa mga oras na ito dahil dito inaraos yung programa nitong grupo hanggang mamayang gabi. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Palengke sa Nueva Ecija na sunog. Tinatayang 17 milyon pesos na halaga ng ari-arian na natupok. Detalye mula kay RH25, Grace Sansano. Grace. Natupok ang palengke sa lungsod ng Science City of Muñoz dito sa Nueva Ecija. Kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Tinatayang nasa humigit kumulang 17 milyong halaga ang nauwi sa abo. Ayon kay City Fire Marshal Senior Inspector Arnul Popol, nakatanggap sila ng tawag kaninang alas 2:19 ng madaling araw at kaagad naman silang nagresponde kasama ang iba't ibang mga fire truck nang tawagan nga rin nila ito ang mula siyang na bayan dito sa Nueva Ecija para maapula ang apoy. Umabot naman ito sa third alarm at na-fire out nito lamang mag-aalas 6:40 na ng umaga. Umaabot naman sa humigit kumulang sa 17 milyong pisong halaga ang tinupok ng apoy at wala namang naiulat na casualties o nasugatan sa nabanggit na insidente. Hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang kanilang isinasagawang investigasyon para matukoy ang pinagmulan ng sunog. Ito si RH25, Grace Vera Sansano ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit 25 milyong piso naman ang halaga ng iligal na sigarilyo nasamsam ho sa estansya Iloilo ng mga otoridad. Detalye Jocelyn Make ng Aksyon Radio Iloilo. Jocelyn. Inaresto ng Police Regional Office 6 sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Internal Revenue ang 42 anyos na babae at nakumpiska ang mahigit 25 million pesos na halaga ng mga iligal na sigarilyo sa estansya. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng Executive Judge ng Branch 716 Judicial Region, gayon din ang Revenue at Mission Orders na ipilalabas ng Regional Director ng Revenue Region No. 11 ng BIR. Nakumpiska ang kabuuang 30,098 na kaha ng iba't ibang uri ng iligal na sigarilyo, kabilang ang 1,448 na kaha sa Barangay Zone 1 Poblasyon at 28,650 na kaha sa Barangay Lumbia sa nasabing munisipalidad. Kasalukuyang nasa custody ng pulisya ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 263 ng Republic Act No. 11467 kaugnay ng National Internal Revenue Code of 1997 dahil sa iligal na pagmamay-ari o pag-aalis ng mga produktong sakop ng excise tax nang hindi nagbabayad ng kaukulang buwis. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalaki na sagasaan ng pick-up habang tumatawid sa Leyte, patay. RH32 Jimmy, angay-angay sa report. Jimmy. Patay ang isang 37 anyos na karpentero matapos masagasaan ng isang Ford Ranger kabaan ng National Highway sa Barangay San Isidro, Abuyog, Leyte. Alas 11:05 ng umaga, kinilala ng PNP ang biktima si alias Titing, residente sa naturang barangay. Batay sa paunang investigasyon ng Abuyog Leyte Municipal Police Station, patungo sana sa barangay Maudyo, Malitbog, Southern Leyte ang orange na pick-up na minamaniho ng isang 24 anyos na estudyante na kilala kay alias Nitan mula sa Tacloban City Airport ang bigla umanong tumawid ang biktima sa kalsada at aksidente na bangga ng sasakyan. Agad itinakbo ng rescue team ang biktima sa Abuyog District Hospital para malapatan ng kaukulang lunas ngunit iniklara na dead on arrival ng attending physician dahil sa tinamong maraming sugat sa katawan. Sa kasalukuyan na sa kustodiya ng Abuyog Leyte Municipal Police Station ang driver ng sasakyan para sa karapatang investigasyon at kaukulang disposisyon ng kaso. Patuloy naman inaalam ng mga otoridad iba pang detalye ng insidente. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita, balita. Pilipinas ang oras, 12:52 ng tanghali.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 Pilipinas, 12:55 na ng tanghali. RH Rapido Hahataw Balita. Pinag-aaralan na ho ng Department of the Interior and Local Government ang posibilidad na mag-alok ng pabuya o reward para mabilis na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John B. Cremulya, isa ito sa mga opsyong tinitingnan ng kagawaran ngayon habang nagpapatuloy yung paghahanap sa senador na wanted sa kasong crimes against humanity ng International Criminal Court. Sinabi ho ni Remulla na tatalakayin pa nila ito kasama yung kanyang mga tauhan at pag-aaralan kung magiging epektibo yung paglalagay ng reward sa ICC wanted senator. Bibiyahe naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang July 4 upang palalimin pa ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Canada. Ang pagbisita ng Pangulo sa Vancouver ay isinagawa sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon sa Malacanang, tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, enerhiya, kritikal na mineral at iba pang programang magpapalakas sa ekonomiya ng dalawang bansa. Inayagan ho ng mga hukom ng International Criminal Court ang kahilingan ng prosekusyon na i-freeze yung perang nakumpiska mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya ay arestuhin at dalhin sa tribunal noong March 2025. Ayon sa mga dokumentong inilabas ng korte, inaprubahan ng ICC Trial Chamber 3 yung kahilingan na huwag galawin yung anumang perang nakuha mula kay Duterte matapos yung kanyang pag-aresto noon. Una nang sinabi ng kampo ng dating Pangulo, hindi na
kinakailangan yung naturang hakbang dahil nasa pangangalaga na ng ICC registry yung nasabing pera ng dating Pangulo. Sinuspinde ng PRC Board of Medicine ang lisensya sa pagiging doktor ni dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Marie Badoy sa loob ng 6 na buwan. Batay sa resolusyon na patunayang lumabag si Badoy sa revised Penal Code of Ethics of the Medical Profession dahil sa hindi etikal at hindi profesional na pag-uugali. Nagugat ito sa pang-red tag ni Badoy sa Alliance of Health Workers at Community Physician na si Maria Natividad Castro na umunoy konektado sa CPP, NPA, NDF. Ginawaran ho ng pinakamataas na pagkilala para sa katapangan ng Boy Scout of the Philippines, Scout Chris Lawrence Fabian matapos niyang isakripisyo yung sariling buhay upang mailigtas yung kanyang mga kaklase sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School kamakailan. Iginawad ho kay Fabian yung Gold Gallantry and Heroism Award, yung pinakamataas na parangal ng BSP para sa mga scout na sa panganib o nagsakripisyo ng kanyang buhay. Batay ho sa mga ulat, agad na isinara at hinarangan ni Fabian yung pintuan ng silid-aralan upang hindi makapasok yung 2 suspect na minor de edad. Pinabulaan na naman ng pamunuan ng Corazon Aquino Elementary School ang kumalat na ulat online tungkol sa umunoy panibagong stabbing incident sa loob ng paaralan sa Quezon City. Ayon kay Principal Dr. Jerry Isip, walang naganap na pananaksak kundi nasugatan lamang sa ulo ang isang estudyante nang madaplis ng relo ng kasuntukan nitong estudyante. Nilinaw din ni Isip na walang lockdown na nangyari sa paaralan, isinara lamang umano ang gate dahil ongoing na ang mga klase ng mga estudyante. Mga balita sa ibayong dagat. Sa ating foreign news, death toll sa twin earthquake sa Venezuela umakyat na sa higit 1,400. Rescue efforts mas pinaigting. Report mula kay Don Carlos. Diyosa, umabot na sa higit 1,400 na individual ang nasawi sa magkasunod na lindol sa bansang Venezuela habang 55,000 na katao pa ang nawawala. Ito ay matapos makarecover pa ng katawan sa bahagi ng Laguiara at sa Caracas sa buong araw ng Sabado. Kasabay nito, dumating na sa Venezuela ang higit 1,600 na foreign rescuers para sa mas pinaigting na rescue efforts. Sa ngayon, sa kalsada muna nagpapalipas ng gabi ang mga naapektong residente dahil karamihan sa kanilang bayang lubos na nasira sa malakas na lindol noong Miyerkules. Mahigpit din ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga restricted areas kung saan official rescue teams lamang ang pwedeng pumasok at bumalik sa mga napinsalang lugar. Sa iba pang balita, nag-alay ng panalangin si Pope Leo XIV sa mga biktima, pamilya, sa lahat ng opisyal at nanawagan ng pagkakaisa para sa bansang Venezuela. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Mga balita sa Ibayong Dagat. Rapido Hahataw Balita. Balikan na ho natin ang mga ulo ng ating balita. Malacanang hindi nakikitang makaaantala sa operasyon ng gobyerno ang impeachment ni VP Sara Duterte. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo namumuro sa Martes. LPG may malaking rollback sa Hulyo. Ikalawang tranche ng taas singil sa SLEX at Star Tollways epektibo na sa Hulyo. White Ribbon March lalarga na. Higit 10,000 pulis ipinakalat sa Metro Manila. Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara Duterte kasadong ilabas ng Senado bukas. Paglalagay ng patong sa ulo ni Senator Bato de la Rosa pinag-aaralan ng DILG. At LPA sa PAR, maliit ho yung tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras. At yan na po ang kabuuan ng isang oras nating balitaan dito ho sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Kami po ang inyong nakasama. Ako po, Giselle Ricafort. At ako naman po, Jos Cruzat. Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. This time. Tumunog na ang
Gandingan para sa kalikasan.